Congressman Abante versus Digong. Abay, meron din palang alas etong si Congressman Abante. Masasabi ba nating panunumbat ito dahil nabanggit sa kanyang opening statement na itong si Congressman Abante na kuno nga ay ibinigay nila ang suporta ng kanyang grupo na Bible Mode sa kandidatura ni Duterte bilang ito nga ay lumapit at nakiusap kasama si Bongo, nakiusap itong si Digong at si Bongo para sila ay iboto. Nanligaw, nagmakaawa pa nga daw. Yan ang term na ginamit ni Congressman Abante. At dahil yan, sa paniniwala na eto daw na si Digong ay pangangalagaan ang karapatan ng mga kababayan natin ng buong sambayanan, pero taliwas ang nangyari dahil nga doon sa inilungsad na war on drugs, naging talamak ang patayan, naging summary executions, matinding, ang daming biktima, ang daming inosente na nadamay, at yan po ang siguro ay pinaghuhugutan netong si Congressman Abante ng kanyang sabihin na natin na panunumbat kay Digong. At yun nga, mukhang nagsisisi ang buong grupo nila, Bible group, grupo ng kanilang simbahan sa pagboto kay Digong. Kahit sino naman marami po sa mga kababayan natin ang mukhang nagsisisi talaga. Noong panahon ng ni Digong, at alam niyo naman, talagang maraming natakot. Marami po talagang natakot. Marami siguro rin ang totoo na talagang iniwasan ang droga dahil nga sa tukhang. Pero ang punto kasi dyan, na andyan pa rin naman yung mga malalaking player yung mga drug lords na malalaki. At ang masaklap, suportado pa rin ni Digong yung mga yon. Protektado ni Digong yung mga malalaking negosyante or mga malalaking drug lords. Ayan, magandang laban ito. Panoorin niyo po ang nangyayaring hearing dyan sa camera. Binalaan na itong si Congressman Abante nga itong si Digong na wala dapat vulgar words. Respetuhin niya ang Quadcom at syempre ang camera. Nauna nang hiniling or nagbanta itong alipores ni Digong na si Panelo na wag daw na babasusin ng Quadcom itong si Digong dahil sigurado daw na hindi magugustuhan ang pwedeng gawin nitong si Digong. You see, yung pagbabanta na itong mga ito, ano ba ang mga bagay na hindi natin magugustuhan? Siyempre yung mga masasama na pwedeng gawin sa atin ng grupo nga na itong dating presidente. So, inamin na rin, yung tipong inamin na rin na si Panelo kung gaano nga talaga kabrutal, kung gaano talaga kasama itong si Digong. Respetohin ang Quadcom. Hindi pwedeng sabihin na respetuhin si Digong. Dahil kung tutuusin, naandyan kahit papano yung pagrespeto na itong mga kongresista bilang dating presidente nga. Pero unang bungad pa lang na itong si Digong, unang buka ng bibig pa lang, makikita mo na akala mo talaga napaka-entitled. Akala mo talaga kaya niya lahat ng kongresista. Akala mo talaga mai-intimidate niya ang mga kongresista. Kahilingan lang naman daw yan, sabi ni Congressman Abante. Habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, respetuhin niyo po ang Quadcom sa pamagitan ng hindi paggamit ng vulgar words. Totoo yun. Totoo yan. Tapos sasabihin na naman itong mga diehard na mga ipokrito. Lahat naman daw ay nagmumura. Totoong lahat. At some point, pwede talagang magmura. Pero yung ganito na harapan, o national television, magmumura ka at gusto mong gawin na normal yung mga ganitong klaseng salita, pananalita, ay hindi tama yan. Bilang ikaw ay dating leader ng ating bansa, sana nga kayo po ang mag-set ng good example para sa ating mga kababayan. Pero ang nangyayari, inaakay nyo sa impyerno yung mga diehard. Sila lang naman ang kaya nyo akayin. Good luck.